Nagpaalam akong saglit kina Yaya Mabel at Catrice para umuwi muna at kumuha ng mga gamit na kakailanganin ni Charlie dito sa ospital. Habang nasa sakyan ay wala pa ring patid ang pagtulo ng mga luha ko. Ang sikip pa rin ng dibdib ko sa matinding sakit na nararamdaman ko ngayon. Kahit sinabi na ng doktor na okay na ang asawa ko, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi mag-alala. Tahan na po ma'am. Matapang at malakas po si Sir Charlie, kaya malalampasan niya po ito. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, dahil alam ko pong hindi niyo magagawang saktan si Sir. Pang-aalo ni Mang Tonyo. Pero imbes na tumahan ay lalo pa akong naiyak, dahil pakiramdam ko ay wala akong karapatang makarinig ng magandang pananalita ngayon. I felt so stupid right now. Pero nasasaktan po ako sa tuwing maalala kong pinilit ko po siyang kainin iyon. Ayaw niya po sana talagang kumain nun, pero pinagpilitan ko pa po. Kaya kahit saang anggulong tingnan, kasalanan ko po talaga ang lahat. Hindi ko mapigilang usal, habang patuloy sa paghikbi. Hindi niyo po kasi alam ma'am, kaya wala po kayong kasalanan. Kahit si Sir sigurado po, hindi kayo niyong sisisihin sa nangyari. Sabi pa nito at sadyang pinagaan ang kalooban ko. Tumango ako sa kanya saka nagpasalamat. Pagdating sa bahay ay dali-dali akong naghanap ng bag na maaring paglagyan ng mga kailangan kong dalhin sa ospital. Nagmamadali ako dahil gusto ko na nang naroon ako bago magising si Charlie. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at sana mapatawad niya ako sa nagawa ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagmamadali nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Kaya mabilis ko itong inilabas mula sa bag ko. Mommy is calling. Natigilan ako. Bakit biglang tumatawag ang mami ko? Alam na kaya niya ang nangyari? Kinakabahan na naman akong bigla dahil baka gaya ni Catrice ay pagalitan din ako ng mga magulang ko. Medyo okay na ako dahil sa mga sinabi ni Mang Tonyo kanina. Kaya hanggat maaari, huwag muna sana akong makarinig ng hindi maganda. Ngunit sa huli, ay pinili ko pa rin sagutin ang tawag. Hello, Ma'am? May kaunting nginig ang boses ko. Christina, iha. I heard from Elena that Charlie is in the hospital right now. How is he? Nag-aalalang tanong ng mami ko. Muling lumabo na naman ang paningin ko dahil sa pagsungaw ng mga luha ko kasabay ng paninikip ng lalamunan ko. Narinig ko ang boses ni Daddy sa background, kaya siguradong nakikinig din ito. May nakain po kasi siyang bawal po. Hindi ko naman po alam na bawal sa kanya. Pero sabi po ng doktor kanina, stable na naman po raw siya at baka po ngayon inailipat na siya sa private room. Umuwi po kasi ako saglit para kumuha ng mga gamit niya. Mahinang sagot ko. Narinig ko ang pabubuntong hininga ni Mami. Are you okay then? Nabigla ako sa tanong ni Mami. Si Charlie ang nasa hospital, pero bakit ako ang tinatanong niya kung okay ako? I know you're worried right now, so I ask if you're okay. Untag ni Mami nang hindi ako agad sumagot. Bigla tuloy ay naiiyak na naman ako. Biglang parang gusto kong makita si Mami at yumakap sa kanya. Gusto kong magsumbong ng sakit ng nararamdaman ko ngayon. Hanggang sa hindi ko na malayang tuluyan na pala akong umiiyak muli. Ano ba yan? Bakit bigla na naman akong naging iyakin? Reklamo ko sa sarili ko. Mom, it's all my fault. Ako po ang pumilit kay Charlie na kumain ng kare-kare without knowing that he's allergic with nuts. What if his parents don't like me anymore? What if they blame me too for what happened to their son? Lalo pang lumakas ang iyak ko at napaupo na ako sa gilid ng kama. Ramdam ko ang pagtaas-baba ng mga balikat ko sa pag-iyak. Don't say that, child. Nakausap ko na ang mami niya kanina at hindi sila galit sa'yo. Hindi ka rin nila sinisisi sa nangyari dahil naiintindihan nilang hindi mo alam ang tungkol sa allergy ni Charlie. Hindi naman kasi iyon ang napag-usapan, kaya sila lang ding pamilya ang nakakaalam. Stop blaming yourself. Ang mabuti mong gawin
ay magpakatatag at maging malakas para maalagaan mo ng maayos ang asawa mo. Isipin mong mabuti kung ano pa ang makabubuti sa kanya at sikaping wala ng ganitong mangyayari sa susunod. Mahabang payo ni Mami at sa kauna-unahang pagkakataon mula kanina ay naibsan ng takot at pangangamba ko. Sa halip ay napalitan ito ng determinasyon na maging matibay pa para sa asawa ko. Imbes na umiyak ng umiyak at nagbukmok, ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay kung paano makatutulong sa asawa ko ngayon. Huminga ako ng malalim at pinahid ang mga luha ko. Salamat po, Mami. Maraming salamat po sa mga sinabi niyo. Napakalaking tulong po nito sa akin ngayon. Akala ko po kanina, sisisihin niyo rin po ako. Pag-amin ko sa kanya. Saglit itong natigilan na tila nalilimi ang dapat niyang sabihin. Iha, lahat tayo ay nagkakamali. Dahil walang perpekto sa atin. Ganyan talaga ang buhay. Buhay may asawa. Dumadaan sa mga pagsubok. Iyan naman ang magpapatatag sa pagkasama ninyo bilang mag-asawa. I know you're still young, but you're very smart, Christina. That's why you can overcome this. Malumanay pa nitong paliwanag. At napangiti ako at aaminin kong lumakas talaga ang loob ko sa mga sinabi niya. At ngayon ay bigla ko tuloy na miss si Charlie. Gusto ko na siyang mayakap at maalagaan. Okay, ma'am. I need to go. Babalik na po kasi ako sa hospital dahil baka gising na po si Charlie. Paalam ko. Alright. Take care and please give my regards to my son-in-law. Dumalaw naman kayo rito. Sabi pa nito, kaya lalong gumaan ang pakiramdam ko. Sige po, Mami. Sasabihin ko po sa kanya. Pangako ko. Akala ko papatayin niya na. Ngunit bigla ulit itong nagtanong. Anak, napag-uusapan niyo na ba ni Charlie ang pagkakaroon ng anak? Even your dad is asking about it. Nabigla ako sa tanong niya. Kahit minsan ay hindi pa namin napag-usapan ang bagay na ito. At ako mismo ay hindi pa handang magkaanak. Mom, halos ilang buwan pa lang po kaming kasal. Palagay ko po ay masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol dyan. Also, I want to finish my schooling first. Sabi ko. It's part of your marriage to talk about your family planning, Christina. Paalala pa nito. Nga pala, ma'am. I decided to change my course. I will take culinary instead of continuing my tourism degree. Pagbibigay alam ko sa kanya at para rin maiba ang usapan. Nasa sa iyo yan, as long as your husband agreed to it. I don't think we still have a say on that. Basta kapag may mabigat kang desisyon na gagawin, lagi mong sasangguniin ang asawa mo. It's a sign of respect and love. Dagdag payo pa nito. Lalo pang tumibay ang loob ko sa sinabi niya. Pagkatapos ng tawag na iyon, si Yaya Mabel naman ang tumawag at sinabi niya sa akin na gising na daw si Charlie at hinahanap ako. Natuwa ako nang malaman kong gising na siya. Pero natakot din ako dahil baka galit siya sa akin. Kung hindi ko nga naman siya pinilit kumain noon, ay hindi siya aabot sa ganyang sitwasyon ngayon. Ngunit ano pa man, nagmadali pa rin ako. Kung kailangan kong lumuhod para mapatawad niya ako, ay gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ng tuluyan ang tiwala niya sa akin. Nang marating namin ng hospital, ay agad akong nagtungo sa room number na sinabi ni Yaya Mabel. At dahang-dahang pinihit ang doorknob. Napalunok ako dahil ang gwapong mukha ni Charlie ang agad na bumungad sa akin. Nakaupo na ito sa kama niya at halatang nanghihina pa rin. Uminit na naman ang mga mata ko dahil wala akong makitang galit o pagkasuklam sa mukha niya. Sa halip ay pag-aalala at masuyong titig ang naroon. Lumapit ako sa kanya at agad ko siyang niyakap. I'm sorry, Charlie. I'm sorry, love. This happened to you because of me. Sunod-sunod na hinging paumanhin ko sa kanya habang yakap-yakap ko ang ulo niya. Patuloy din ang pagragasa ng mga luha ko. Maging si Yaya Mabel at Catrice ay umiiyak din. It's not your fault, baby. I should have known at first bite. Marahang sagot nito
Ngunit umiling ako. Alam kong sinasabi niya lamang ito dahil mahal niya ako at ayaw niyang mag-alala ako. Bakit ganito? Siya na yung muntik mamatay pero ako pa rin ang iniisip niya. Lalo lang tuloy akong naiyak. Napaka-importanting bagay ito sa buhay ni Charlie. Tapos hindi mo alam? What kind of wife are you? Galit na komento ni Catrice, kaya kinabahan na naman ako. Catrice, stop it. It's not her fault. I'm okay now. So let's stop blaming people for what happened. Saway ni Charlie sa kanya. You could have died, you know? At nag-aalala lamang ako para sa'yo. Reklamo nito at inirapan pa ako. I understand. But please stop accusing Christina of being irresponsible. It's also my fault for not telling her about this. Nawala na rin sa isip ko ang bagay na ito tungkol sa akin. Sagot pa nito. Isang marahas na paghinga lang ang tugon ni Catrice, saka humalakip-kip sa kinauupuan. Ako man ay patawarin mo anak dahil nakalimutan ko. Masayang masaya kami ni Christina habang naghahanda ng pagkain. Kaya nawala na rin sa isip kong nilagyan pala namin iyon ng peanut butter. Malungkot na paumanhin ni Yaya Mabel. Even you, Yaya. Wala po kayong kasalanan. Magpasalamat na lang tayo na walang masamang nangyari. Pang-aalo ni Charlie. Saka ito tumingala para tingnan ako. Don't worry about me anymore. I'm the almighty Charlie Moretti. And I promise to take care of you for the rest of our lives. That's why I won't leave you like that. Banayad na saad nito at hinaplos-haplos pa ang pisngi ko. Gamit ang hinlalaki ay pinahid niya ang mga luha sa mukha ko. Hinawakan ko ang kamay niya, saka hinalikan ng mariin. Thank you so much for being so brave enough to be okay. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa'yo. I love you so much, Charlie. Tugon ko sa kanya and he smiled at me. Saka inilapit ang ulo ko sa kanya para bumulong. Kung wala tayong kasama rito ngayon, baka may nangyari na naman. I love you more, baby. Pabirong bulong nito at kumindat pa sa akin, kaya nakagat ko ang labi ko para pigilan ng matawa. He's really back. My Charlie is back. Siya nga pala, your parents are on their way here now. I told them what happened. Biglang sabad ni Catrice, kaya naagaw ang atensyon naming dalawa. Nagkatinginan pa kami bago siya muling lumingon kay Catrice. Umupo ako ng maayos sa tabi ng bed. Bakit mo sinabi sa kanila? Gabing-gabi na kailangan pa nilang pumunta rito sa Tagaytay? Nayayamot na reklamo ni Charlie. And what do you expect from me? Takot na takot ako kanina. I almost lost myself when I saw you pale and unconscious. Besides, karapatan nilang malaman kung anong nangyari sa anak nila. Pagalit na tugon nito. Nakikinig lang ako sa kanilang dalawa dahil ayoko nang makisali pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang maayos na recovery ni Charlie. Mukhang wala na rin naman siyang magagawa, kaya hindi na lang umimik ang asawa ko. Pagod na rin si Yaya Mabel, kaya pinauna ko na siyang umuwi para makapagpahinga. Sinabihan din ni Charlie si Catrice na umuwi na rin at magpahinga. Pero tumanggi ito at sasamahan daw ako sa pagbabantay. Although, hindi ko naman kailangan ng kasama rito. Hindi na ako kumontra dahil alam kong galit pa rin ito sa akin. 11:00 pasado ng gabi nang dumating ang mga magulang ni Charlie, kasama ang dalawang nakababata niyang kapatid. Sakto rin sa pagra-rounds ng doktor kaya kanina ay nakausap nila ito. Wala naman daw naging komplikasyon sa ibang internal organs niya ang nangyari at kailangan lang niyang magstay ng dalawa o tatlo pang araw sa ospital para makompleto iyong observation at treatment sa kanya. Mommy, Daddy, sorry po talaga sa nangyari. Pangako ko pong hindi na ito mauulit. Muli ay hinging paumanhin ko sa mga magulang ni Charlie. Hindi na raw sila magtatagal at babalik din ng Maynila dahil sa mga prior engagements nila. They just made sure na ayos na talaga ang kalagayan ni Charlie. Kanina ka pang sorry ng sorry. It's really fine and we're not blaming you for it.
Banayad na tugon ni Mami Elena at tinapik-tapik pa ang balikat ko. Ngumiti at tumango lang din sa akin ang daddy niya. Thanks for coming over, Mom, Dad. Please be careful on your way back. Singit ni Charlie sa kanila. Magpagaling ka, iho. Sa katandaan yung dalawa. Inaantay na namin ang magiging apo namin sa inyo. Magiliw na banggit ng mami niya. Mom, we are still enjoying being married. But we will discuss about it at the right time. Natatawang sagot ni Charlie. Namula na naman ang pisngi ko sa topic nila. Kanina lang ay ganyan din ang sinabi ng mami ko. Bakit ba kami minamadali ng mga ito? Nang magkaanak. Ang bata ko pa naman. Actually, may konting takot nga akong nararamdaman. Kasi, what if hindi pala akong pwedeng magkaanak? Or, magkaroon ng problema at hindi ako mabuntis. Maraming dapat isalang-alang pagdating sa bagay na iyan. Kaya hindi pa talaga ako handa. Hanggat maaari, matutuhan ko muna dapat maging mabuting asawa bago maging ina. Charlie, maybe Christina is still young, but you're not. Kaya hindi masamang pagplanuhan nyo na ang pagkakaroon ng anak. I myself is very excited to see your future children. Sa gandang iyan ni Christina, siguradong magkakaroon ako ng napaka-cute na mga apong galing sa inyo. Marahan pang tumawa ang daddy ni Charlie sa sinabi niya. Nagkatitigan lang kami ni Charlie, saka ito muling kumindat sa akin. Minsan talaga, napapalundag ang puso ko kapag kinikindatan niya ako. Matapos ang ilang minuto pang pag-uusap, ay ganap nang nagpaalam ang mga ito. Inihatid sila ni Catrice hanggang sa parking lot. Nang makabalik itong muli sa kwarto ni Charlie, ay inalok ko siyang umuwi muna dahil wala siyang pwepwestuhan dito. Nahihiya naman akong patulugin siya sa couch. Okay, ikaw na muna ang bahala sa pinsan ko. Palitan na lang tayo. Ako naman ang pupunta bukas para ikaw naman ang makapagpalit. Sagot nito sa akin. Salamat. Pero hindi na ako uuwi. Sasabay na lang ako sa paglabas ni Charlie. Nagbaon na rin kasi ako ng ilang gamit ko. Nga pala, tungkol sa sinabi ni Tita Elena kanina. Bigla ay banggit nito. Tungkol saan? Nakakunot noong tanong ko. Nakikinig pala siya kanina. Akala ko wala siyang pakialam. Tungkol sa pagkakaroon ng anak. Alam mo, bata ka pa. Kaya huwag mo munang isipin iyon. Dapat, enjoyin mo muna ang buhay may asawa. Huwag muna kayong mag-anak. Saka, alam mo, may alam akong mga effective na contraceptives para hindi ka mabuntis. Payo nito sa akin. Parang may sense naman ang sinasabi niya. Kasi ako naman mismo ay hindi pa handang magkaanak talaga. Pag-uusapan muna namin ni Charlie ang tungkol dyan. Nakangiting sagot ko para hindi naman siya ma-offend. Baka kasi isipin niya na kinokontra ko ang sinasabi niya. Okay, pero basta ang sinasabi ko, hayaan mo lang muna na dalawa lang kayo. Huwag munang pumayag na magkaanak. Dagdag pa nito, kaya tumango na lamang ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ngayon kung bakit bigla siyang concerned sa bagay na ito. Sa tono ng pananalita niya, parang hindi siya sang-ayon na magkaanak kami ni Charlie. O baka ako lang ang nag-iisip noon. Salamat, Catrice. Pag-iisipan ko ang mga sinabi mo. Saad ko na lamang sa kanya. Umaliwalas ang mukha niya nang marinig ang sagot ko. Masaya pa nga siyang ngumiti sa akin, kaya gumanti rin naman ako ng ngiti. O sige, mauna na ako. See you tomorrow. Saka, pasensya ka na kung nasigawan at nasaktan kita kanina. Galit at nag-aalala lamang ako kay Charlie, kaya ko iyon nagawa. Sana ay huwag mo nang babanggitin kay Charlie, kasi baka isipin niya na nag-aawa na naman tayo. Malungkot na paumanhin ito. Natigilan akong saglit at tila ngayon ko lang ulit naramdaman iyong sampal niya kanina. Pero dahil nagsorry naman siya at mukha namang nag-aalala lamang talaga siya kanina, kaya napagpasyahan kong patawarin na lamang siya. Tutal, para sa akin naman ang mas mahalaga ay okay na si Charlie at hindi rin naman niya ako sinisisi sa nangyari.
Huwag mo nang isipin iyon. Naiintindihan ko naman kung bakit ka nagalit. Ang mahalaga, okay na si Charlie. Thanks, Christina. Bye. Paalam nito. Nakipagbeso pa ito sa akin at tuluyan nang umalis. Tinungo ko na ulit ang kama ni Charlie. Nagbabasa ito ngayon. Nakaalis na ba si Catrice? Tanong nito na ang mata ay nasa binabasang libro pa rin. Hindi ka pa ba inaantok? Tanong ko. Umangat ang mukha nito at tumingin sa akin. Not yet. I actually want to ask you about something. Anito. What is it? I look straight into his eyes. I ask him. Do you want to have a child? Seryosong tanong nito. Ano bang isasagot ko riyan? Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng anak. Pero natatakot pa ako. Hindi pa ako handa talaga. Tapos, naglalaro rin sa isipan ko ang mga sinabi ni Catrice kanina. Ikaw, gusto mo na bang magkaanak? Ibinalik ko ang tanong sa kanya. Tumango ito agad at hindi ko alam kung bakit ako napangiti. Yes, I've been dreaming of having kids with you. I would love to see a daughter as beautiful and as pure as you. He answered tenderly. Nakakataba naman ng puso ang sinabi niya. Hindi ko tuloy napigilan ang sariling yakapin at halikan siya. Paano kung lalaki ang unang lumabas? Tudyo ko sa kanya. Sana lang hindi maging katulad ko. Pabirong sagot nito pero nalito ako. Bakit naman ayaw mong maging katulad mo? Ang perfect mo kaya? Sigurado, kapag kamukha mo yung magiging anak natin, pagpepestahan din ng mga kababaihan. Natatawang biro ko. It will only be a headache. I tell you. Tugon pa nito. Let's just wait for it naturally. I mean, we are having sex all the time. Kung darating siya, edi okay. Kung hindi pa, then let's just enjoy being together, diba? Sabi ko sa kanya. Tumaas ang kilay ko nang bigla itong ngumiti ng may kapilyuhan. Pwede bang ilak ang pinto para hindi makapasok yung mga nurse? Nakangising tanong nito. Bakit naman gusto mong ikandado ang pinto? Nagtatakang tanong ko. Let's make a baby now. Pili yung hirit nito. Kaya napalo ko siya ng mahina sa braso. Muntik na siyang mamatay kanina pero kung makapagbiro akala mo walang pinagdaan ng mabigat. Alam mo ikaw, nakakaloka ka talaga. Irap ko sa kanya pero sa totoo lamang ay natatawa rin ako. Kung wala lang siyang sakit ay baka nabatukan ko ito. But still, he hugged me tight and kissed me on my forehead. Maliban sa nuts, may iba bang bawal sa'yo? Maya-maya ay usisa ko. Wala naman. Iyon lang talaga. We discovered it when I was 5 years old. Nag-bake si mommy ng peanut cookies. Then, nung makakain ako ay bigla akong hindi nakahinga at nagsuka. When they brought me to the hospital, the doctor said I have a peanut allergy. Kaya mula noon, lahat ng pagkaing may nuts bawal sa bahay. Nasanay na ako kaya siguro, inassume ko na wala rin noon sa bahay natin. Kwento niya sa akin. Actually, wala na talagang peanut butter. Kaya lang inutusan ko si Risa na bumili kasi iyon naman ang ingredients ng kare-kare. Malungkot kong saad. Hey, let's not talk about it anymore, okay? Matulog na tayo. You too. You need to rest now. Masuyong pahayag nito. Ramdam ko tuloy na biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Kaya pumahayag na ako sa sinabi niya. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Sabi ko, sa couch na ako matutulog. Pero ayaw niya. Kasya naman daw kami sa bed, kaya tabi na lang daw kaming matutulog. After 3 days, tuluyan na kaming nakauwi ni Charlie. Pagdating ay dumiretso siya agad sa study room niya dahil marami raw siyang dapat asikasuhin via online. Ako naman ay nagsimula ng mag-search ng culinary school na pwede kong pasukan na malapit lang din dito sa bahay. Nang makahanap ako ay tiningnan ko ang location at additional information and requirements nila. Pagkatapos ay tinawagan ko si Chloe. Siguradong malulungkot ito kapag malaman niyang magpapalit ako ng kursong kukunin. Pero minsan ganun talaga.
May mga sakripisyo pala tayong kayang gawin alang-alang sa taong minamahal natin. Hoy, bakla! Kumusta ka na? Bakit ngayon ka lang tumawag? Nakalimutan mo na ba agad ako porket may asawa ka na? Agad na litaniya nito nang sagutin ang tawag ko. Napangiwi pa ako sa lakas ng boses niya. Pasensya ka na, medyo naging busy lang. Paumanhin ko. Saka ko ikinuwento ang nangyari kay Charlie. May isa ka pang utang sa akin. Hindi ka pa nagkukwento tungkol sa honeymoon nyo. Ano, ayos ba? Piliyang tanong nito kaya natawa ako sa kanya. Puro ka talaga kalokohan. Ikaw ba, kamusta? Tanong ko. Sa totoo lang, namimiss ko na ang babaeng ito. May pagka-introvert kasi ako at siya lang at si Dave ang naging malapit sa akin talaga. O ito, naboboryong na din ako sa bahay. Bala ko nga sanang puntahan ka rin sa Tagaytay at nang makapamasyal na rin. Kaya lang, baka maistorbo na naman ako sa paglalambingan nyo. Tugon nito. Pero mukhang magandang ideya ang sinabi niya. Dahil namimiss ko na rin siya. That's a good idea. Total, bakasyon naman. Bakit nga hindi ka pumunta rito? Iyong pinsan nga ni Charlie nandito rin. Masayang saad ko. Nakaramdam ako ng excitement nang maisip kong pupunta rito ang best friend ko. Sinong pinsan? Iyong impaktang kong makalingkis kay Charlie noong party, akala mo siya ang asawa? Sarkastik kong tanong nito. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi nga pala maganda ang first encounter nilang dalawa. Ano ka ba? Hayaan mo na yun. Wala lang iyon. Saka close talaga silang dalawa, ano? Paniniguro ko sa kanya. Ewan ko, Beshi, ha? Masama talaga ang kutob ko sa babaeng iyan. Parang may pagka-Valentina ang vibes niya. Iyong kontrabida sa teleserye. Dagdag pa nito. Chloe is an excellent judge of character, kaya hindi ko siya masisisi kung ganoon ang nararamdaman niya kay Catrice. Pumunta ka na lang dito sa bahay, okay? May sasabihin din kasi ako sa iyo. Kailan ka ba pwede? Pag-iiba ko sa usapan. Ayokong magkaroon ng problema si Catrice at ang best friend ko dahil siguradong World War III ang magaganap kapag nagsabong ang dalawang ito. Wednesday ngayon Friday. Pwede ako. Tapos, dyan ako magstay ng weekends. Pero sure ka ba na okay lang sa asawa mo? Alam mo naman, hindi basta-basta yung napangasawa mo kaya nahihiya ako. May pag-aatubiling tanong nito. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Saka iba si Charlie sa totoong buhay. Mukha lang siyang masungit at malamig makitungo sa iba. Pero sa totoo lamang, mabait siya at maalaga sa akin. Buong pagmamalaking sabi ko sa kanya. Talaga ba? Wow ha? Ang swerte mo kung ganun. Sa bagay, swerte rin naman siya sa'yo kasi ang ganda-ganda mo tapos super sexy pa. Kahit ihilera ka niya sa mga artista, hindi papakabog ang beauty mo. Masayang puri nito. Napangiti tuloy ako at lalo akong nasabik na makita at makasama siya. Patok talaga kaming dalawa dahil tahimik ako habang siya naman ay laging maingay at masayahin. Walang dull moment kapag magkasama kaming dalawa. Ikaw talaga ang number 1 fan ko at number 1 basher din minsan. Puna ko sa kanya, saka humulakhak. Natawa na lang din ito. O sige na, kita na lang tayo sa Friday. Mga hapon na siguro ako makakarating diyan. Kasi sasamahan ko pa si mami magpa-check up sa Friday morning. Sabi nito. Check up? Bakit? Napano si tita? May pag-aalalang usisa ko. Naku, yun, inaatake na naman ang high blood niya. Paano ba naman kasi? Minsan hindi rin mapigilan sa pagkain ng mga bawal. Nakakaloka nga eh. Mukhang sa kanya ko naman na ang katigasan ng ulo ko. Iritadong sagot niya at napatango lamang ako. Okay, sige. Regards na lang kay tita. Saka ingat ka sa biyahe papunta rito sa Friday ha. Sambit ko. Thanks, Beshi. See you soon. Sabi pa niya pagkatapos ay pinatay na ang tawag.
Umakyat ako para ipagbigay alam kay Charlie ang pagpunta ni Chloe dito sa Friday. I wonder kung saan nagpunta si Catrice. Wala ito kanina nang dumating kami at sabi ng mga katulong ay umalis daw. Pero wala namang ibang dalang gamit. Hinayaan ko na lamang at nagpatuloy sa pag-akyat.